Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. DXTC 95.9 Radyo Natin FM ang Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itama po yung maurasan ng oras sa buong kapuluan alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo 2026. At ay kalabing 6 sa buwan ng Muharram 1448 sa ating pong Hijri calendar. Welcome sa arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon. At kami ho ay mag-atin ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng ating pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming broadcast media engineers, and of course, sa ngalan ng aming admin officer, sa aming news head, sa aming news writer, sa ngalan ni BCTR, Caroline Abbas. Ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City, Annaliza Abbas. 7 minuto makalipas alas 4 ng hapon. Manatili hong nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. At ngayon, narito na ang ating pong mga balita. Na mahagi ang tanggapan ni miyembro ng Parliament, Abdul Basit Benito ng students kits, teacher kits and medical kits sa Labungan Elementary School, Dato din Sinsuat Maguindanao del Sur ngayong araw bilang bahagi ng patuloy na athikain nitong isulong ang dekalidad na edukasyon at kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Dumalo sa programa ang mga school official, guro, mag-aaral at kinatawan ng tanggapan ni MP Benito. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Ginang Demya Uko, unong guro ng paaralan, sa tulong na pinagkaloob. Ibinahagi nila na matagal na nilang inaasam na mapabilang sa nasabing programa matapos makitang nakatanggap ng katulad na suporta ang ibang mga paaralan sa pamagitan ng rekomendasyon ng Division ng Edukasyon. Labis din ang pasasalamat ni punong guro Uko kay Ginang Muslima Benito na dati niyang kasama sa pagtuturo sa pagpapadali ng nasabing tulong. Anya, sa kabila ng transisyon nito sa paglilingkod pampolitiko, nananatili pa rin na itong mapagmasid sa mga pangailangan ng paaralan
at patuloy na sumusuporta sa sektor ng edukasyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng tanggapan ni MP Benito na maghatid ng tulong pang-edukasyon at serbisyo sa mga paaralan sa buong rehiyon ng Bangsamoro. 10 minuto makalipas walas 4 ng hapon. Ang bahaging ito ay hatid po sa inyo ng Al Raiz Ventures Corporation ng Curawato Institute of Technology Foundation Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Glang Eye Care Clinic, ng Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Molibarm, sa pamumuno ni Molibar Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanilang Director General Dato Surab Abutazil Jr. Hatid din po sa inyo ng KCC Mall of Cotabato. 11 minuto makalipas walas 4 ng hapon. Sa pagpapatuloy natin po ng mga balita, nakatanggap ang Cotabato Regional and Medical Center o CRMC ng kabuang halagang 1 milyon na bilang tulong pinansyal sa ilalim ng programang tulong medical assistance. Kahapon o noong ika-29 ng Hunyo 2026, ang proyektong ito ay pangunahing inilunsad at pinondohan sa pamamagitan ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2026 ng Bangsamoro Transition Authority o BTA sa pakikipagtulungan ng Ministry of Health BARM. Ang nasabing tulong ay formal na tinanggap sa ngalan ni Dr. Ismail R. Dimaren, Medical Center Chief 2 ng CRMC, ni Naginang Precious Love Kilio Navarro at Ginang Felisa R. Jico Sala sa ginanapan na seremonya ng paglilipat ng pondo sa CNX 2, Barangay Rosarhets No. 8, lungsod ng Cotabato. Ang pundong ito ay nakalaan upang palakasin ang kakayahan ng CRMC na makapagbigay ng madaling maabot, dekalidad at nakasentro sa pangailangan ng pasyenteng serbisyong pangkalusugan. Layunin din itong matulungan ang mga individual at pamilyang nangangailangan ng pinansyal na suporta para sa kanilang mga gamutan. Bilang isa sa mga ospital na benepisyaryo ng programa, tinitiyak ng CRMC na ang pundong natanggap ay magiging daan upang lalong mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat ang pamunuan ng ospital sa Bangsamoro Transition Authority sa tanggapan ni MP Dr. Susana Salvador Anayatin, Office of the Chief Minister, Office for Settler Communities and the Ministry of Health BARM para sa patuloy na pakikipagtulungan at hindi natitinag sa suporta sa pagpapalawak ng pantay na serbisyong medikal. Ang hakbang na ito ay patunay ng pinagsamang hangarin ng CRMC at ng mga kasosyo nito na palawakin na ang pagkakataong makatanggap ng dekalidad na gamutan at mapabuti ang kalagayang pangkalusugan ng mga mamamayan ng Central Mindanao at buong rehiyon ng Bangsamoro. 14 minutes makalipas walas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, dumalo si Minister Muslimin Bapamos Sema ng Minister of Labor and Employment Mole sa ikalawang Regional Peace and Order Council para sa taong 2026 na ginanap kahapon, June 30, 2026 sa Diamond Hotel sa Malate, Manila. Pinamunuan ang pagpupulong ni Bangsamoro Chief Minister
and RPOC Chairperson Abdul Rauf Makakuha. Nagtipon ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan, sektor ng seguridad at iba pang mahalagang kasosyo upang suriin ang kasalukuyang kalagayan ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Tinalakay ang mga umuusbong na isyu sa seguridad at bumalangkas ng estratehikong hakbang upang mapanatili ang katatagan at kaligtasan ng publiko. Sa pagdalo ni Minister Sema ay nagpapatunay ng patuloy na suporta ng MOLE sa pamamahala ng pamahalaang Bangsamoro na nakatuon sa mabuting asal at pagbuo ng kapayapaan. Binigyan din niya na ang maayos at ligtas na pamayanan ay mahalaga upang mapalawak ang mga pagkakataong makapagtrabaho, mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa at maisulong ang matatag na pag-asenso ng ekonomiya. Giniit din ng Council ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagkakaisa at pagprotekta sa tagumpay ng prosesong pangkapayapaan sa Bangsamoro habang ang rehiyon ay humahanda sa transisyon patungo sa bagong pamahalaan matapos ang darating na halalan. 16 na minuto makalipas sa alas 4 ng hapon na ang oras na hatid po sa inyo ng Almia Computer Works ng Bagua Lying In Clinic. Hatid din po sa inyo ng Glang Eye Care Clinic ng KCC Mall of Cotabato. Hatid din po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Molibarm, na pinamumunuan ni Molibar Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanilang Director General Dato Suraba Abutazil Jr. Ang oras ay hatid din po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. MOLE Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h.
Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bay, siya pan. Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi aku sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Namba patalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakay at daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Ang ikanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin
Hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Rualo Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Twenty-6 minutes mga kalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita, 50 senior citizen mula sa mga bayan ng Buluan, Mangudadato at Pandag ng Maguindanao del Sur ang nabigyan ng libreng eye assessment at screening services sa ilalim ng Sagip Paningin para kay Lolo at Lola program ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa pakikipagtulungan ng Aglang Eye Care Clinic. Layunin ng programa na mapalawak ang access ng mga indigent senior citizen sa mga serbisyong pangkalusugan ng mata. Maagang matukoy ang mga kondisyong may kaugnayan sa paningin at mabigyan sila ng angkop na rekomendasyon para sa kinakailangang paggamot at patuloy na pangangalaga. Ayon sa MSSD, bahagi ang inisitibong ito ng patuloy na pagpapatupad ng programang naglalayong magbigay ng accessible at preventive health preventions upang mapabuti ang kalusugan, kaligtasan at kalidad ng pamumuhay ng mga nakatatanda sa bangsamoro. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, pinagtitibay ng MSSD ang pangako nitong maghatid ng inklusibo at dekalidad na serbisyong panlipunan para sa kapakanan ng mga senior citizen sa rehiyon. 28 minuto makakalipas walas 4 ng hapon. Samantala sa iba pa nating mga balita, isinagawa ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP ang General Assembly at Voters Education kahapon sa Madia, Saudi, Ampatuan ng Maguindanao del Sur bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA. Ayon sa Facebook post ni Dr. Mar Johnny S. Mimbantas, makasalong naging makasaysayan ng pagtitipon na dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay kompletong nakadalo ang lahat ng mga sektoral nominees ng partido. Tumalo rin sa programa ang ilang kilalang opisyal at panauhin
Kabilang sina MILF First Vice Chairman at UBJP Vice President Mohagir Iqbal, Sheikh Abbas Kodanding, OIC Front Commander ng Central Mindanao Front, Mansur Ibrahim Kinatawan at anak ni Amirul Mujahideen Chairman Alhaj Murad Ibrahim, Aida Sidungan ng Social Welfare Committee, Anwar Alamada na kilala bilang Young Fighter at kandidato sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur. Gayon din ang iba pang mga commander ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF. Binigyan din sa pagtitipon ang mahalagang o kahalagahan ng voters education upang higit na maunawaan ng mga mamamayan ang proseso ng halalan at ang papel nito sa pagpili ng mga lider na may integridad, pananagutan at malasakit sa kapakanan ng Bangsamoro. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Dr. Makasalong ang pag-asang patuloy na pagkakalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng karunungan at pagkakaisa ang sambayan ng Bangsamoro upang maisulong ang kapayapaan, mabuting pamahala at kaunlaran sa rehiyon. "31 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, sa iba pa nating mga balita, bilang pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, nagsagawa ng isang lay forum ang Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Lugay-Lugay Central School noong ika-29 ng Hunyo 2026. Pinangunahan ni Mr. Sadat B. Minandang, PhD, punong guro ng paaralan, ang formal na pagbubukas ng aktibidad na sinunda naman ng panalangin na pinamunuan ni Mr. Honestly R. Lidasan. Tampok sa programa ang talumpati ni Dr. Mildred V. Apostol, dalubhasa sa kaisipan at tagapag-ugnay medikal ng Substance Abuse Health Program, kung saan ibinahagi niya ang mahalagang impormasyon na tungkol sa mga panganib at masasamang epekto ng mga ipinagbabawal na kemikal. Nagbigay din ng lektura si Ginang Jane Ojea Ann E. Reyes, Psychologist 2, upang ipaliwanag ang paksa tungkol sa impluwensya ng mga kaibigan o peer pressure at kung paano ito maiiwasan. Sa pagtatapos ng aktibidad, nagpaalala naman si Mr. Maximo Alcala, Pangulo ng SPTA, sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro, magulang at mag-aaral upang mapalakas ang kampanya laban sa paggamit ng droga. Sa ilalim ng pamuno ni Dr. Ismail R. Demarin, Medical Center Chief 2, muling pinatunayan ng CRMC ang matibay nitong pangako sa pakikibaka laban sa iligal na droga at sa pagtataguyod ng maayos na kalusugan at kinabukasan ng mga kabataan. 33 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KITP, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program
at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KidFree. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa KidFree, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang informasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya
nagkiugo na makilay kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan ba pa? Kaadin nga katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba pa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun ka sa aki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makilay kupon. Mga pagali nami, mga pakat nami, mabangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay ka dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. The country's friendly station, Radio Natin. Radio Natin. Arangkada, Balida. Arangkada, Balida. 43 minutes mga kalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin po ang Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. At sa puntong ito atin pong dakuan ang linya ng komunikasyon ni RN BCTR Caroline Abbas sa kanyang report. Please come in. Inipresenta ang mga voluntaryong isinukong hindi lisensyadong baril kasabay ng pamamahagi ng livelihood assistance sa mga benepisyaryo ng Small Arms and Light Weapon Management Program sa isinagawang aktibidad ng local government units ng South OP sa gymnasium ng bayan. Ayon sa LGU or Local Government Unit, bahagi ang programa ng pagpapatuloy ng peace normalization at kampanya sa pamamahala
ng maliliit na armas upang mapalakas ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Kasabay nito, ipinagkaloob sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang suportang pangkabuhayan bilang insentibo sa kanilang voluntaryong pagsukod ng mga armas at upang matulungan silang magkaroon ng matatag na pagkakakitaan. Ang programa ay pinangunahan ni South OP Mayor Helen Benito Padua. Ang aktibidad na dinaluhan din ng mga kinatawan ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or OPAPRO, Joint Peace and Security Committee, Joint Normalization Committee at iba pang mga opisyal ng pambansa at lokal na pamahalaan. At yan ang aking report mula sa radyo natin. Ito si Caroline Abbas, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Maraming salamat kay BCTR Caroline Abbas sa iyong report. It's 45 minutes mga kalipas walas 4 ng hapon. At kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy natin po mga balita, nakibahagi ang Project Tabang sa programang Building Resilient Universal Healthcare for Everyone o BRUCE Medical Mission na ginanap sa People's Palace Gymnasium noong ika-29 ng Hunyo 2026. Ang nasabing gawain na umabot sa 268 na benepisyaryo ang nakatanggap ng iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan. Isinagawa ang aktibidad sa pagkikipagtulungan ng pamahalaang lokal na lungsod ng Cotabato. Kabilang sa inihandang serbisyo ang pagkuha ng dugo, pagsusuri at pagpapakonsulta sa doktor, libreng gupit, pamahagi ng mga gamot at paglilipat ng mga kagamitang medikal tulad ng wheelchairs, canes, workers at iba pang kagamitan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ang pamahagi ng mga libreng gamot ay bahagi ng programang Serbisyong Ayudang Medikal o SAM ng Project Tabang na naglalayong palakasin ang pagkakataon ng mga komunidad na makatanggap ng pangunahing serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga lugar na kulang sa pasilidad. Ang nasabing gawain ay pinangasiwaan ng Health Ancillary Services sa pamumuno ni City Mahadia E. Omar sa ilalim ng pamumuno ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuha at sa pamahala ni Project Manager Ibrahim P. Lakua ng Project Tabang. Patuloy na pinapalawak ng Project Tabang ang mga gawaing pangkalusugan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at kasosyo upang maipaabot ang mabilis, angkop at inklusibong serbisyong medikal sa mga mamamayan ng Bangsamoro. Ang BRUCE Medical Mission Program ay isa sa mga pangunahing adhikain at programa sa kalusugan ni Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw. Ito ay patunay ng pangako ng pamahalaang lungsod na magbigay ng aksesibol, pantay at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng residente. 48 minutes mga kalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Samantala, umabot sa kabuang 1,532 na may kapansanan mula sa iba't ibang bayan ng Lanao Sur ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng programang Kalinga para sa may kapansanan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD. Ang pamahagi ng benepisyo. Ang pamahagi ng benepisyo ay isinagawa noong ika-29 ng Hunyo hanggang ika-30 ng Hunyo 2026. Ayon sa talaan na ang mga benepisyaryo ay mula sa mga sumusunod na bayan.
198 mula sa Amay Manabilang, 508 sa Balindong, 422 sa Madalom at 404 sa Masiyo. Bawat kwalipikado ay nakatanggap ng buwan ng tulong na nagkakahalaga ng 500 pesos. Ang halagang ito ay nilaan upang magsilbing karagdagang suporta para sa kanilang pangunahing pangailangan na tulad ng pagkain, gamot at iba pang gastusin sa araw-araw. Ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng MSSD na siguraduhin ang kapakanan at kaginhawaan ng mga may kapansanan sa rehiyon ng Bangsamoro. 50 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Sa iba pa natin mga balita, narawagan ang grupong Amana Barm sa Korte Suprema ngayong araw ng Miyerkules na nagagarang resolbahin ang mga nakabimbing petisyon kaugnay ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bago ang nakatakdang unang regular na parliamentary elections sa Setyembre 2026. Giniit din ng Amana BARM na ang mga isinagawang pagtitipon sa Cotabato City at Lanao del Sur ay nagpapakita ng panawagan ng mga mamamayan na mapangalagaan ang mga nakamit sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB at matiyak ang pagsunod sa mga probisyon ng Bangsamoro Organic Law. 51 minutes makakalipas alas 4 ng hapon. Samantala, nakatanggap ng isang makeshift classroom ang mga school bag nakakatanggap ng isang makeshift classroom, mga school bag at supply ng bigas ang mga mag-aaral ng Fugutan Elementary School sa isang liblib na lugar sa Bayan ng Talaya na bilang bahagi ng programang naglalayong palawakin ang serbisyo at suporta sa mga komunidad na mahirap marating. Sa isinagawang turnover ceremony, binigyan din ng mga tagapagpatupad ng programa sa panguna ni Governor Dato' Ali Mitimbang ang kahalagahan ng pagdadala ng mga pangunahing serbisyo sa mga paaralang nasa malalayong lugar upang matiyak na walang batang mapag-iiwanan sa edukasyon. Sa kabila ng maputik at mahirap na daan patungo sa paaralan, na isa katuparan ang paghatid ng tulong na kinabibilangan ng samantalang silid-aralan, school bags para sa mga mag-aaral at bigas para sa mga benepisyaryo. Ayon sa mga opisyal, layunin ng inisyatibong ito na mapabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral at na mabigyan sila ng mas maayos na kapaligiran sa pag-aaral kasabay ng pagpapakita ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga komunidad na nasa liblib na lugar. Binigyan din nila na ang edukasyon na ay karapatan ng bawat bata anuman ang layo o hirap ng kanilang kinaroroonan at patuloy nilang isusulong ang mga programang magpapalawak ng akses sa mga serbisyong panlipunan at pang edukasyon sa buong lalawigan sa pamamagitan ng naturang programa. Muling pinagtibay ang layunin na may ihatid ang serbisyo sa bawat sulok ng komunidad at matiyak na walang batang Magindanaon ang maiiwan sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. "53 minutes makakalipas alas 4 ng hapon. Sa iba pa natin mga balita, tinutugis na ng pulisya ang pangunahing suspek sa pagpaslang sa isang ina at tatlong nitong minor de edad na anak sa loob ng kanilang bahay sa barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur. Ayon kay Police Lieutenant Joselito
pamalaran na hepe ng Josefina Police. Mayroon ng mga testigo at mga lead na sinusundan ang mga investigador upang mapabilis ang paglutas sa kaso. Batay sa paunang investigasyon, umano ay may relasyon ang suspect sa 42 years old na biktima na isang barangay health worker at madalas itong bumibisita sa kanilang bahay tuwing gabi. Lumabas din sa investigasyon na hindi umano sang-ayon ang mga anak ng biktima sa naturang relasyon. Huling nakitang buhay ang mga biktima noong Sabado, June 27, dakong bandang alas 8 ng gabi. Natagpuan silang wala ng buhay alas 7 ng umaga noong Lunes, June 29, 2026 matapos makatanggap ng ulat mula sa isang barangay kagawad. Kabilang sa mga nasawi ang ina at ang tatlo nitong anak na may edad 16, 14 at 11. Nagpahayag naman ng matinding pagdadalamhati ang lolo ng mga bata na si Marcelito Dumalte at nanawagan ng hustisya para sa kanyang pamilya. Inihayag din niya na matagal na umanong pinaghinalaan ng pamilya ang itinuturong suspek dahil tuwing bumibisita ito sa bahay ng mga biktima ay nakatakip ang mukha at halos balot ang buong katawan. Patuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at madakip ang pangunahing suspek. 56 minutes makakalipas mo alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Alrise Ventures Corporation. Hatid din po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, Green Pharmacy, Sharia Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Hatid din po sa inyo ni Honorable Ted Moinget, Municipal Councilor ng DOS Maguindanao del Norte. Ang oras na ito ay atidin po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Molibarm, sa pamumuno ni Molibarm Minister Dato Muslimin Gisema at sa kanilang Director General Dato Suraba Abutazil Jr. Atidin po sa inyo ng Almia Computer Works, Bagwa Lying In Clinic, matatagpuan sa Makimpo, Bagwa 2 sa Cotabato City. Atidin po sa inyo ng Glang Eye Care Clinic ng KCC Mall of Cotabato. 57 minutes makakalipas ng alas 4 ng hapon. At ngayon, dumako na ho tayo sa atin pong national news, sa atin pong mga balitang national. Mariing pumasok sa Pilipinas nang walang visa. Sa loob ng 14 na araw, ang mga may hawak ng Taiwan passport mula July 1, 2026 hanggang June 30, 2027, ito ay ayon sa Manila Economic and Culture Office o MECO. Ayon sa MECO, pinatutupad ang pulisiya bilang kapalit ng visa-free privilege na binibigay ng Taiwan sa mga may hawak ng Philippine passport. Nilinaw ng ahensya na nanatiling umiiral ang mga standard travel requirements at proseso na ipinatupad noong July 1, 2025. Ang mga Taiwan passport holder na planong manatili sa Pilipinas ng lampas 14 na araw ay kinakailangang kumuha muna ng visa bago pumasok sa bansa. 58 minutes makakalipas alas 4 ng hapon. Samantala sa iba pa nating mga balita, kakainin lamang umano ng value-added tax o VAT at taas presyo ng mga bilihin ng ang 85 pesos na aumento sa mga minimum wage earner sa Metro Manila na inanunsyo ni Department of Labor and Employment DOLE Secretary Francis Tolentino.
Inihayag ito ni Gabriela Party List Representative Sara Elago. Kaugnay ng inaprobahang aumento sa Mayo 1.1 milyong minimum wage earner sa Metro Manila na bukod sa hindi anya sapat ay hulugan na pa itong ibibigay. Unang ipapatupad ang aumento ngayong July kung saan 60 pesos ang maidagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa habang ang natitirang 25 pesos ay ibibigay sa Enero 2027. Kapag nakumpleto anya ang aumentong ito sa 2027 ay magiging 780 pesos ang minimum wage sa Metro Manila na malayo umano sa 1,312 pesos na family living wage o kailangang kitain ng isang pamilya kada araw para magkaroon ang mga ito ng disenteng pamumuhay. Dahil dito, tuluyan niya ang krusada ng mga ito na ipaglaban ang 1,200 pesos sa National Minimum Wage Bill at maging ang kanilang panukalang batas na alisin ang VAT sa kuryente, tubig, toll fees, produktong petrolyo at iba pang pangailangan o bilihin. Kasama din sa pinapaalis ng makabayan na block sa kanilang presyong ibaba bill ang excise tax sa mga produktong petrolyo na nagpapataas sa presyo nito sa lokal na merkado. Bilang panghuli sa atin pong mga balita, sa lagay ho ng ating pong panahon mula sa Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang inaasahang mabubuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Hulyo. Ito ay ayon sa Pag-asa. Bata sa climate outlook ng ahensya, inaasahan din ang 2 hanggang 4 na bagyo sa Agosto, 2 hanggang 3 sa Setyembre at 1 hanggang 2 sa Oktubre, Nobyembre at Disyembre. Dahil sa inaasahang El Nino mula sa huling bahagi ng 2026 hanggang unang bahagi ng 2027, mas kaunting bagyo ang inaasahan sa panahong ito. Ngunit ang ilan ay maari pa ring umanong umabot sa typhoon o super typhoon intensity. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng near normal hanggang above normal rainfall ang malaking bahagi ng bansa mula July hanggang Setyembre, maliban sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na maaaring makaranas ng below normal na pag-ulan. Patuloy ding inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa habagat o southwest monsoon hanggang Setyembre. Sa Oktubre, inaasahan ang below normal rainfall sa Luzon at malaking bahagi ng Visayas habang near normal naman sa Central Visayas at Mindanao. Mula Nobyembre hanggang Disyembre, posibleng makaranas o maranasan ang way below normal rainfall sa malaking bahagi ng Luzon habang below normal naman sa Visayas at Mindanao. Alright, wala na po tayong oras sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ayan, at hilo nga pala sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at taga-pakinig. Share and like ang ating pong Facebook, ang Radyo Natin FM DXTC na 5.9 Cotabato City. Arangkada Balita.
Ayan, ate, hello nga pala sa ating mga taga-panood, ano? Isang magandang hapon. Hello kay Ma'am Sambay Adam. Hi, ate Ma'am, good afternoon. Watching from Tacorong City o Tacorong City. Sukran and God bless. Ayan. Thank you. And hello kay Bay Umukulso Mitimbang Waya. Sa lahat po ng Mitimbang and Waya family, magandang hapon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kabang sa Moro Mapia Malulam, sa Likitan Ulango na Ma'am Analiza. Always watching. Shout out kay Dato Tongwayam. Yan, watching from Purok Bayalabi, Barangay Dato Balabaran na Sukran. Ayan, salamat po sa pakikinig at sa panunood dito ho sa Radyo Natin FM Cotabato City. And hello sa lahat po ng Sininggayan family, Alaman sa family, Sala family. Ayan, magandang hapon. Lo kay Ma'am Maria Magkadso. Ayan, magandang hapon kay Ramshid Vlog. Ayan, sa lahat po ng ating mga vloggers na nanonood, nakikinig sa kanila pong mga radio. Magandang hapon at salamat po sa pakikinig. Thank you. Ayan, at share and like ang ating pong Facebook, ang Radyo Natin FM DXT, Sinarifa po 9 na Cotabato City. And hello kay Ate Nuray Udasan ng Lugay-Lugay area. Siya ay laging nanonood o laging nakikinig sa kanyang transistor radio. Ayan, isang magandang hapon. Dyan sa may Bagwa 1, 2, 3. At syempre dito sa may 37 barangays ng atin pong lungsod ng Cotabato. Ingat sa mga nagbibiyahe sa mga oras na ito. Sa lahat po ng mga nagmamaneho, ingat ho. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Mas maigi na ho yung nag-iingat, dahan-dahan sa pagmamaneho para ho makarating ng ligtas sa atin pong pupuntahan. And syempre, pinaalalahanan po natin, paalala sa ating mga kaibigan na nagbabalak pong lumabas ng kanila pong tahanan. Wag ho natin kaligtaan ang magdala ng pananggalan sa ulan. Magdala ho tayo ng payong o kaya naman po kapote. Alright, ayan po ang kabuuan ng ating pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Miyerkules, 1 sa buwan ng Hulyo 2026. July 1, 2026. At ikalabing-6 sa buwan ng Muharram, 1447 o 1448 po sa ating pong Hijri calendar. Maraming salamat po sa pakikinig. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming broadcast media engineer, sa aming news head, and of course, sa ngalan po ng aming admin officer, and sa aming news writer, sa ngalan ni BCTR, RN Caroline Abbas. Ako po muna ang iyong pansamantalang nakasama sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City hanggang sa muli ho sa ganito pa ring oras at himpilan. Manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo natin.